Magandang araw po mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa aking channel. At may mga pag-uusapan po muli tayo, pagkukwentuhan tungkol sa politika. Sa mga nag-comment sa mga nakaraan, maraming salamat. At doon sa mga taong mga naguguluhan pa rin sa nangyayari doon sa Senado, sana nakakatulong tayo sa mga pinapaliwanag natin na mga bagay-bagay sa pangyayari sa politika sa Pilipinas. Pero bago po yan, bago po ako magsimula sa bago natin pag-uusapan, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Sana po kayo mag-subscribe, mag-comment, mag-like sa aking video. Marami po tayong pinaliwanag dun sa mga nakaraan patungkol dun sa nangyaring quorum at pagpapalit liderato sa Senado. Ngayon po kanina, alam naman po natin na naglabas naman ng pahayag itong si Senadora Loren Legarda. Alam niyo po ito si Senador Loren Legarda, medyo nasasayangan tayo dahil una, matagal niya kasama sila Senator Tito Soto, sabi nga natural ally nga kung tutuusin. Pero dahil sa mga pangyayari, siguro nga dahil sa kaganapan na ginagawa ng kanyang anak na kontra sa administrasyon at maka Duterte, napilitan siguro siya. Hindi natin alam kung napilitan siya o talagang gusto niya na sumama na talaga dun sa kabilang kampo. At mukha naman yun na talagang direksyon niya. Mukhang mahihirapan na rin siyang bumalik o tumalon dahil sa kanyang mga naging pronouncement sa mga nakaraang araw. At kanina nga, sa kanyang pinalabas na pahayag, malinaw na kinokontra niya at sinasabi niyang hindi tama, unconstitutional ang nangyaring pagpapalit liderato sa Senado noong Hunyo at 3. Kasi po, ang kanyang punto, sabi daw sa konstitusyon, doon sa Article 6, Section 16, na napaliwanag ko po sa nakaraan kong video, doon po kasi sinasabi na ang ang mga senador ay dapat nga naman 24 sila. Basahin ko po dapat po doon the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. Diyan po sila nagkakalituhan. Yung sinabi by a majority vote of all its respective members. So, ang pakahulugan niya dyan, dapat 24. Kasi 24 po ang senador Dapat majority ng 24, 13 para ma-elect ang isang Senate President at matanggal ang Senate President at ganoon din para matanggal ang mga o mapalitan ng mga chairmanship ng mga komite. Pero gaya po ng mga naging precedents na, mga jurisprudence ng Korte Suprema, ang gamit ngayon, yung Avellino versus Cuenco noong 1949 case, kung saan yung base na bilang ay binaba dahil wala po sa bansa yung isang miyembro at yung isa naman ay nasa hospital. At maraming pagkakataon sa Senado natin sa recent years, mahigit 7 na pagkakataon na 12 lang ang miyembro pero natuloy, nagkaroon ng quorum at marami dyan kasama sila Cayetano at sila Garda pero hindi nila kinwestiyon yun. So, ano po bang ibig sabihin nung sinasabing by a majority vote of all its respective members? Tandaan po natin, sabi rin po ito ng isang framer ng 1987 Constitution kasi sinasabi ni Loren Legarda na noong 1949 daw ay gamit ay 1935 Constitution. Tama naman siya doon. At ngayon daw ay 1987 Constitution na. Pero wag po natin kakalimutan, yung 1987 Constitution ay marami po doon ay hinango din sa 1935 Constitution at dahil wala pa pong bagong jurisprudence sa Supreme Court na mag-iiba o magpapalit o magtatama kung maliman yung 1949 decision, yun pa rin ang pinakahuling desisyon at jurisprudence sa babalikan natin. Ganun po kasi sa batas, di ba? Mayroon mga precedent na tinatawag, yung mga nangyari na desisyonan na, tatanggapin yan dahil yan ang sinusunod na batayan At wala pang ibang naging desisyon ng korte patungkol sa sitwasyon na yan. Ngayon ganito po, ang sabi po doon of all members, ang sabi naman doon ng isa sa mga framer o gumawa, isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution, si Attorney Sarmiento, ang sinabi naman doon yung mga beyond coercive power ng Senado, hindi mo o ng House, hindi mo pwede i-compel na pumasok. Halimbawa lamang, nasa abroad, kaya tulad nga nung Avellino versus Cuenco, hindi mo pwedeng pasundo yun at para maka-attend siya, para makabokay na 13. Ganon din naman,
Hindi mo rin pwedeng ipatawag ang isang taong walang kalayaan na makarating. Halimbawa, sa pagkakataon ng 2015 na nagkaroon sila ng 12 member na quorum na hindi nila kinwestiyon at nagtuloy, sa panahon na yun, merong mga nasa abroad, 4, at may 3 nakakulong. 7 ang wala. So yung 24, bumaba sa 17. Nagkaroon ng quorum. Ngayon po, sa pagkakataong ito, yung 24 nila ngayon, meron ka pong hindi pwede i-compel. Katulad nga po ng 2015, hindi mo pwede i-compel o patawag o pilitin na pumasok yung 3 nakakulong dahil sila po ay nasa ilalim ng ibang jurisdiction. Sila po ay kailangan pang payagan ng korte para makadalo. Hindi sila malayang makarating. No? Sa pagkakataong ito, si Jinggoy Estrada po ay nasa ilalim ng jurisdiction ng BJMP. Kahit patawag mo yan, hindi yan basta-basta makakapasok doon sa Senado, hindi siya makaka-attend dahil hindi siya pwedeng makalabas doon sa sitwasyon niya ngayon. Nakakulong siya, nasa piitan siya. Kailangan pang pumayag ang korte at bigyan siya ng approval. At so kay Jinggoy pa lang po yan. So 23 na lang po ng senador. Excuse me, ang base ng bilang ng senador. Si Senador Bato de la Rosa pa. Isa rin pong wala. Bagamat hindi pa nakakulong, pero wala rin kakayahan ang Senado na ipatawag siya dahil kahit puntahan mo sa bahay yan, siguradong hindi yan dun. O hindi mo matatagpuan yan. So sa mo ipapadala ngayon yung imbitasyon mo na kailangan niyang pumunta sa Senado? Kung pupunta man. Pero lalabas niyan, ang base ngayon ng numero ay 22. Kung 22 ngayon, ang majority nga naman ay 12. May quorum na sila. Ngayon, ang kina-question ngayon ni Senator Loren Legarda kasi magkaiba daw ang quorum at iba naman daw yung bilang para makapaghalal ka ng Senate President. Tama naman din yun. Hindi nga sila, sa katunayan, hindi nga sila nag-elect ng Senate President dahil alam nilang hindi kaya. Bagamat may narinig akong isang abogado, isa din sa framer ng 1987 Constitution, ang sabi niya, pwede rin mag-elect ng Senate President kahit 12. Pero yun subject pa rin syempre yun sa mga interpretation ng korte. Pero ang pinupunto po natin dito, 13 nga po sa general rule ang kailangan para makapag-elect ng Senate President. Kaya naman hindi sila nag-elect ng Senate President. Pero dahil majority sila, may quorum sila, pwede sila gumawa ng business, pwede silang gumawa ng mga gawain ng isang mambabatas sa mga oras na yon, dineklara nilang bakante ang lahat ng posisyon, elective position ng Senate, kabilang doon ang Senate President. So lalabas, wala nga yung Senate President, bakante siya. Hindi sila makapag-elect ngayon ng Senate President dahil wala silang 13. So ngayon, nananatiling bakante ang Senate President. Dahil bakante siya, ano pwedeng gawin? Wala naman sa rules na kailangan din ng 13 para ikaw makapag-elect ng number 2. Yun ay Senate President pro tempore. Wala pong rules na 13 dapat yun. Ang rule kasi sa Senate President. Ngayon, dahil walang rule, nakapag-nominate sila at ninominate nila si Senator Sherwin Gatchalian at napaupo nga si Senator Gatchalian. Nung nakaupo na si Senator Gatchalian, siya ang number 2 ngayon. Ngayon, meron po sa rules ng Senate rules, sa rule number 4, sa rule number 4, section 1, I believe, o section A. Ang sabi po doon, hindi muna sa A, section 4 muna tayo. The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. A. When the President is absent for 1 or more days, tatandaan po natin, 3 araw hindi sumipot yan. Illegal nga yun Dahil nung hindi siya sumipot at ang kanyang grupo, nahahadlangan ang function ng Senado, seditious pa yun, sedition. Ang sedition case po kasi, pag hinaharangan mo na ang daloy ng gobyerno, sa pagkakataon yun, nabarahan ang Senado, hindi magawa ang bill, hindi maipasa ang mga bills. Ang counterpart na House of Representatives naghihintay din. Tandaan po natin, may rules din po tayo kung 3 araw o higit pang mag-a-adjourn ang isang
kapulungan, Senado man o o lower house, dapat may approval ng counterpart, no? Sa pagkakataong ito, House of Representative. So, when the president is absent for 1 or more days, magte-take over po yung um, President pro tempore. And letter B, when the president is temporarily incapacitated. Letter C, in the event of the resignation, removal, death, or absolute incapacity of the president. Ngayon, ito yung pinipilosopo nila na hindi naman daw patay, hindi naman daw nag-resign, at hindi naman daw natanggal. Unang-una, tinanggal nga, dineklara ngang bakante ang pwesto eh. Nadeklara, may quorum eh. Hindi lang sila nakapag-elect ng kapalit. Pero nakapag-nominate sila ng number 2. Base sa rules, yung number 2 ang magte-take over habang wala pa yung number 1. Kailan magkakaroon ng number 1? Kapag nagkaroon ulit ng botohan at makakuha sila ng 13 boto. Kapag meron na nun, meron ng official na Senate President. Pero hanggat hindi nangyayari yon, malinaw na ang Senate President pro tempore ang uupong Senate President acting. Kaya nga tinatawag ngayon si Senator Sherwin Gatchalian na acting Senate President. Yun ang pinupunto naman ni Senator Loren Legarda. Siya pa rin daw ang Senate President pro tempore, siguro dahil gusto pagkakataon din niya yung pero ang punto doon, malinaw naman na 10 sila sa ngayon. Ang balita nga natin, ilalabas ko po yung isang video. Meron po tayong balita na kumpirmado na na 13 na. At baka nga umabot pa doon sa 15 at 16. No? May 4 kasi nawawala, hindi nakikita. But anyways, pinipilit niya na siya pa rin ang Senate President pro tempore. Kaya nga ang tanong doon, yung Blue Ribbon hearing na ginawa nila, questionable dahil unang-una wala namang General Secretariat doon. 'Di ba? Kailangan recorded kasi in aid of legislation ang mga hearing paano magiging in aid of legislation 'yan? Hindi po ba? Hanggang dito po muna tayo, ano. Marami pong salamat. Pasensya na po, kailangan ko po kayo putulin at meron po akong kailangang gawin. Marami pong salamat sa inyo. Comment po sana tayo, mag-subscribe at mag-like. Marami pong salamat sa inyo.